Siyempre, una, makiramay muna tayo sa mga kababayan natin na walang pangalay-ngalay dyan. Damay dyan sa kaguluhan na yan. At yun na siguro yung pinakamasakit na nararamdaman ng ating Pangulo sapagkat puso niya yan, yung Davao. Puso niya yan. At yan para sa akin ay attack din yan sa bawat puso ng Pilipino na naniniwala na pwede tayo talagang magbago. Yan yung mga pagsubok sa atin. At ito na yun. Matinding paghamon sa atin ito. Malaman natin ang totoo kung sino talaga ito. Kasi wala namang malinaw. Wala namang malinaw kung sino gumawa. May nagsasabing sila. Wala. Sa ako, sarili kong opinion. Hindi pa natin alam kung sino gumawa. Pero, ano ang dapat yung gawin? Kung sakali ba, ang sigisted ng policy? Naku. Si Mayor, alam nyo, ngayon lang tayo nagkapangulo na alam niya yung ginagawa niya. Ito lang yun. Sa unang pagkakataon, nagkaroon tayo talaga ng alam niya yan. Alam niya yan. Hindi yan kabigla-bigla. Siguro, ang dapat lang, suportahan natin yung presidente natin. Hindi tayo kailangan maging duwag sa mga oras na ito. Kasi kasama yan. Hindi naman po pwede na sasabihin natin na pag may ganitong pangyayari, aatras tayo. So, dapat lalo tayong nagiging mabangis. Lalo tayo dapat nagkakaisa. Ito yung oras na yun. Ito yung pagkakataon na ipakita natin yung pagmamahal natin sa bayan natin sa pamamagitan ng pagkakaisa. Dahil ito pong attack na ito, itong pangyayari na ito ay attack sa bawat Pilipino. Bawat sinasabi natin may pag-ibig ka sa bayan mo, ano man ang kulay mo, kung ano man ang partido mo, ano man ang political, ano mo, ito sa pagkakataong ito, mga mahal kong kababayan, ay tingnan natin yung sarili natin at kung ano ba ang magagawa natin para sa bayan. Impormasyon at pagdakip, yan ang hanga ng lokal na pamahalaan ng Davao para nga raw malaman kung sino ang nasa likod ng pagkapasabog dito sa Rojas Night Market. Kaya naman nag-aalok sila ngayon ng pabuya ng 2 milyong piso. We want the suspect delivered to us alive because we want to know who are the other personalities involved in the attacks, and we want to know the reasons behind the attack, and we want to know also if there are other attacks planned on the city as well as the country. Yan ang hangad ni Davao City Mayor Sara Duterte sa pag-aalok ng 2 milyong pisong reward para sa pagkakalutas sa malagim na pagsabog sa Rojas Night Market itong Biyernes. 1 million to any person who can give the information of the name of the suspect and his whereabouts now. And then another 1 million for any person who can deliver the suspect to the Davao City Police Office. Inirekomenda din ni Mayor Duterte na matanggal sa pwesto sina Task Force Davao Commander Colonel Henry Robinson at Davao City Police Chief Senior Superintendent Michael John Dubria. I took what happened personally, and I feel that there will be strained working relationships between the city government, the Davao City Police Office, and the Task Force Davao if these officials continue. 14 ang patay, halos 70 ang sugatan sa pagsabog. Si Pangulong Rodrigo Duterte binisita noong Sabado na madaling araw ang mga sugatan. Pati ang mga labi na mga nasawi. Ang isa, hinalikan pa niya. Nangyari ang pagsabog mag-aalas 11 ng gabi noong Biyernes sa audio recording ng pulong ng mga estudyante ng Ateneo de Davao University na malapit lang sa blast site, maririnig ang mismong pagsabog. Before she was pushing for yes, however after discussion she opts to say no. Must be seen that
Ganito na ang sunod na tagpo sa kuha ng balikbayang si Jake Hepte. Kita pa nga ang mga nakabulagtang katawan ng mga namatay. Sa kuwang ito naman makikitang inilalayo ng rescue teams ang nasugatan. Lumalabas sa investigasyon, isang 60mm mortar round ang ginamit para sa improvised explosive device. Ang fuse assembly na ito nakuha pa sa atay ng isa sa mga nasugatan. Cellphone raw ang ginamit sa pag-detonate sa IED. So yung sa hard object, malagay siya dito. Yung shockwave ng pagputok, mag-double siya. That's why the fragmentation resulted in plenty of injury. There are a group from Central Mindanao uses mortar rounds as improvised explosive devices. Which groups? Maraming mga threat groups sa Central Mindanao. Nakausap ng GMA News ang isa sa mga saksi. Nandun ako naka-face sa Ateneo, yung bomba nakalagay dun sa may barbecue, in between sa barbecue sa massage. Ang lalaki nagpamasahe raw sa unang upuan sa ikatlong linya ng massage area ng night market bago biglang umalis. Naiwan yung bag niya, tapos pinuntahan siya ng therapist. Pinuntahan siya ng therapist, sinabi niya na, "Sir, yung bag mo, iwan." Lumingon lang yung lalaki, tapos dumiretso na. Mike, sa ngayon nga ay round the clock na ang investigasyon ng mga otoridad. Kaya naman malaking tulong daw sa kanila ang pag-aalok ng pabuya ng lokal na pamahalaan. Mike? Maraming salamat sa Lima Refran. Hawak na po ng mga pulis ang isang video na aktwal na pagsabog, yung mismong pagsabog, naganap doon sa kinaroroonan ni Salima at ni Vicky, yung Rojas Night Market sa lungsod ng Davao. Sa kuha ng CCTV ng Ateneo, ng Ateneo de Manila University, makikita ang nangyari sa night market bago ang pagsabog. Sa gitna ng dilim, biglang may sumabog agad. Tapos nagtakbuhan na po ang ilang mga tao, nagtagulo na. Ini-upload ang video sa Facebook na isang Les Berg, ikinumpirma naman po ng Ateneo de Manila University, Ateneo de Davao pala, na nagbigay sila sa mga pulis ng kopya ng CCTV na yan. Ayon sa mga source sa Davao Police, hawak nila ang mismong video na ibinigay ng universidad. Binisita ko po sa ospital ang ilan sa mga sugatan sa pambobomba sa Rojas Night Market. At bukod po sa pisikal na sugat, matinding trauma ang idinulot sa kanila ng pagsabog na yan. At yan po ang aking tinutukan exclusive. Dito sa Southern Philippines Medical Center, isinugod ang karamihan sa mga biktima ng pagbomba sa Rojas Night Market. Kitang-kita sa kanilang CCTV ang pagdagsa ng mga pasyente sa emergency room nung mga oras na yun. Hindi magkamayaw ang mga doktor at nurse sa paggawa ng paraan para maisalba ang buhay ng 34 na biktima. Isa sa kanila ang masahistang si Vicenta de Palubos. 6 na buwan siyang buntis sa una nilang anak ng asawang si John. Naka-duty si Vicenta noon sa Rojas Night Market at nag-ipon na sana para sa kanyang panganganak. Ano yung huling sinabi niya sa inyo bago nangyari ito? Tumawag siya sa akin, sabi niya na tumawag lang siya sa akin, kinukumusta niya ako. Sabi niya kailan daw ako uuwi. Sinabihan ko siya nga, hindi pa ako makauwi ngayon. Klaseng asawa siya? Siyempre maalaga. Close talaga. Close ano yung sabihin ko sa kanya, makinig sa mabait naman talaga. Rapatan, it's so hard. Tumawag lang siya sa akin, kinukumusta niya ako. Sabi niya kailan daw ako uuwi. Sinabihan ko siya nga, hindi pa ako makauwi ngayon. Klaseng asawa siya? Siyempre maalaga. Close talaga. Close ano yung sabihin ko sa kanya, makinig sa mabait naman talaga. Rapatan, it's so hard.
Sa buhatan ng Abu Sayyaf at ng mga drug lord, ang isa sa mga tinitignang anggulo ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa likod ng malagim na pagsabog sa Davao. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi lang isang grupo ang pinaghihinalaan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may kagagawa ng pagpapasabog sa Davao. Pangunahin na riyan ang grupong Abu Sayyaf, pero tingin niya may kasabwat na ang teroristang grupo, ang mga drug lord. If itong mga Abu Sayyaf, they kidnap people for money. They can also bomb people for money. Pera-pera lang yan sila eh. Pera-pera. So kung ako'y mayaman na drug lord, pwede kong bayaran yung Abu Sayyaf. Pwede kong bigyan ng pera. Sige, bumbong ba kayo? So you don't have to kidnap people. After all,